Ayon po dito sa Bilyonaryo News Channel, Senator Erwin Tulfo, may sinabi daw mga kababayan na 3 miyembro ng mayorya posibleng lumipat sa minorya o posibleng lumipat sa minority mga kababayan. 3 miyembro ng majority posibleng lumipat sa minority. So ito, pakinggan po natin kung ano yung mga dahilan. Aminado si Senador Erwin Tulfo na may umiiral na tayo-tayo system Ano? sa Senado. Pero sa dami ng nangyari sa mga nakalipas na linggo, ano nga ba dapat ang matimbang? Kapatiran o pagmamahal sa bayan? Iisa lang para kay Senador Erwin Tulfo ang paraan para maibalik ang dignidad ng Senado. Change of leadership. The only way. Dismayado si Change the leadership. Yun ang pinakaunang way mga kababayan. Nag-iisang way. 'Di ba? Palitan ang liderato ni Alan Peter Cayetano. Tulfo na sa 3 linggong pamumuno ni Senate President Alan Peter Cayetano, wala pang ni isang panukalang batas ang naipasa. We wasted our time trying to protect Bato de la Rosa, trying to talk about where we na-attack ba tayo? Yung walang nangumusta sa amin. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi rin ni Tulfo na 3 majority senators ang posibleng lumipat sa minorya. Ano? Kasi nga, nagbibiroan kami, mga body language nila during Wednesday. May kita mo naman na some of them, some are quiet, one wasn't there. So yung body language si Senator Loren, Could that's be, still a could be. likelihood. Senator Cheese? Because Senator Lauren, she has a lot of friends. I mean, both sides naman eh. And so is Chis Escudero. Senator Chis is a barkada of Senator JV and Senator Win. Pero ayon kay Tulfo, walang katiyakan kung tatanggapin nila si Escudero. Talk about it. Tapos yung senior members namin na nakakaalam dyan. I mean, sasama lang naman ako. Sa usapin naman ng 2028 elections, itinanggi ng senador na tatakbo siya bilang vice president. I said no. We're happy where we are at right now. Marami naman dyan gusto mag-VP. Bakit laging kaming tinitingnan? Ayan di ba maliwanag mga kababayan? 3 senator ng majority ang posibleng lumipat sa minority. Diba? Ganong katindi. Pero, dahil nga matalino na ngayon ang mga taga-minority, mga kababayan, hindi na sila basta tatanggap. Kasi baka mamaya tanggapin nila, lumipat na naman sa kabila. Kuhanin nila ulit, lumipat na naman ulit sa kabila. Diba? Magugulo lang lalo ang Senado. Ngayon, ang ginagawa ng minority, mga kababayan, kasi nga yung 11, sobrang solid na nun at hindi na yun matitibag, ika nga, kailangan yung lilipat sa kanila, handa rin maging solido. Di po ba handa din maging solido? At ako naman naniniwala ako mga kababayan na syempre kapag ka nakulong si Jinggoy, si Joel, sino pa ba? Si Chis Escudero, automatic mga kababayan, lahat ng chairmanship sa Senado pwedeng magbago at pwedeng hawakan yan mga kababayan ng minority ngayon. Ang hindi lang talaga mapapalitan dyan, yung presidency, yung Senate President, pero kontrolado ng minority yung lahat ng chairmanship. Ano po, so ngayon, mga kababayan na ito, sabi ko nga sa inyo, hindi lang tayo magbabase sa isang source. Ito, may isa pa tayong source about po dito sa, yan. About po dito sa interview, mga kababayan, ng One News PH, dito po kay Sir Ronald Llamas, at dito nga napapag-usapan, yung about dun sa panibagong Senate coup. Kasi nga sabi dito, looming arrest of Estrada Villanueva, ito daw pong si Villanueva may be lead to another Senate coup. Ayon po dito kay Sir Ronald Llamas. So ngayon ito, i-play po natin. We have our Suke, resident political pundit with us, Ronald Llamas. Welcome back. Good evening, Ses, Sean, Pauline. Ses, kamusta si Attorney Bondok? Ewan, kamustahin mo para sa akin? Anyway, what is your assessment of this eventful week? Well, matagal na hinihintay yan last year pa No, last year pa dahil yung mga ebidensya nakapatong-patong na at saka maraming smoking guns. Sana may habol pa yung iba na last year pa rin inaasahan na makakasuhan. No? At yung mga paliwanag nila na sila lang ang pinapersecute,
parang hindi naman totoo dahil long overdue na nga yung kaso na yan. At saka hindi lang naman siya. Si Secretary Bonoan, ng executive, ay kinasuhan din at ilang mga taga-DPWH. Tama. So, it doesn't hold water. Ronald, pero kasi yung timing no? Nagkataon na yung nangyayari sa Senado, yung hatian ng dalawang panig, no? Yung timing Wala kasi tayong, hindi maganda, kumbaga. wala tayong magagawa sa timing. Pero kung nakasuhan siya o nakulong Ang lakas ng kulog dito mga kababayan, pasensya na kayo. last year, baka iba yung composition ng Senado ngayon. Iba yung leadership. Kaya baka sabihin din, kung nangyari yan last year, baka sabihin, uy, grabe naman yung timing. No? So, relative kasi yung timing no? Pag tumama yan last year o tumama yan early this year, sasabihin din ng mga kakampi niya na mali yung timing. No? Tama. Baka sabihin din ni Robin Hood Padilla na may force majeure. Sa sinabi mong ang isa ay nagtatago na, who did you mean? No, I meant kung sakaling lumabas ito last year, halimbawa November, ay by the time nagtatago rin si Bato Kung lalabas naman yan early this year, yung nagtatago na rin si Bato. So, yung timing is relative. No? Tama. Lagi naman yung questionin Lalo na kung ikaw ay kakampi nung makukulong. No? Pero maliwanag, sabi ko nga sa inyo mga kababayan, matagal na pong inaasahan ng taong bayan to. Kaya kahit questionin po nila yung timing ng pagkakalabas ng areswanan ni Jinggoy Estrada, baliwala na po sa taong bayan yan Kasi ang gusto talaga makita ng taong bayan, may managot. At eto na nga yun, may nananagot na mga kababayan. Lahat na lang kasi ay sinasabi nilang dahil sa politika. Well, sa Pilipinas naman kasi almost everything is about politics. Pero plunder, graft are also political Dahil nagamit mo yung political position mo para possibly nagnakaw or nag-commit ng plunder. Tama. Kaya medyo matindi. Matindi kung sakaling ikaw ay senador o ikaw ay vice president o ikaw ay presidente pag nagkaroon ng ganyang klaseng mga kaso. Ayun lang kaibahan sa vice at saka sa presidente, impeachment lang ang paraan para ikaw ay matanggal o makasuhan later on. Pero yung mga senador, parang ito si Senator Jinggoy, parang naging serial hindi ko naman sasabihin na serial plunderer, pero parang serial yun na yung kaso niya sa plunder. Tama. Pangatlong beses na, hindi ba? Alam niyo kung bakit naging parang serial yung kaso niya sa plunder? Kasi paulit-ulit niyang ginagawa. Wala ngang kadadalaan. Hindi marunong madala. Mga kababayan, itong si Senator Jinggoy. Kaya dapat lang talaga at deserve niya na makulong talaga mga kababayan para naman kahit papaano magkaroon siya ng aral. Yun nga And people are saying, Twist the charm daw, di ba? Twist the charm. Oh. oh, yun nga. Do you think the third time is the charm? Well, possibly dahil dito kasi very clear yung smoking gun yung nagtestigo galing sa DPWH. Oh. Very specific. Yung last time kasi listahan yun ni Louie Di ba? Merong ledger si Louie at nakalagay doon yung listahan ng mga binigyan nila ng kickback. No? Ito ay mismong government official And to your point, Ronald, no, na hindi lang naman sila yung kinakasuhan kasi nga accountability talaga yung ultimate goal, I guess, ng sambayanan. That's what we deserve, right? Nag-drop na rin ng hint si Ombudsman Remulla na posibleng susunod na rin si Cheese Escudero, former SP, at former Speaker Martin Romualdez. Do you think soon na talaga to? May alam ka ba? Yes, dahil nauna silang binigyan ng precautionary hold departure order, di ba? At si Speaker Martin Romualdez ay nag-issue na ng yung AMLAC ng freeze sa kanyang mga accounts, no? So, yung malamang itong mga kasong ito ay bibilis na dahil kung maalala nyo, nagpromisa dati si Ombudsman Boyeng Remulla before Christmas. And then, nagpromisa siya ng March. At yung huli niyang promisa ay May. No? So yung promisa na yan ay hindi lang naman nakaspecify kay Senator Jinggoy, nakaspecify yan sa mas marami. Tama. At ngayon na, the first cabinet secretary ay nakasuhan na rin ng graft and possibly plunder next week. No? So hindi mahirap mo sabihin na tinatarget ka lang, no? Dahil matagal na yung promisa na yan At possibly mismo si Speaker Martin Romualdez, mismo si Senate President Cheese Escudero ay makasuhan din. Pero malamang ang sumunod si Joel Villanueva dahil tapos na yung preliminary investigation Kita niyo mga kababayan after po ni Jinggoy Estrada talagang automatic dyan, sinabi naman din ni Ombudsman Boyeng Remulla na sa mga susunod na linggo mga kababayan or mga susunod na 2 linggo, ang posible po na masampahan ng kaso ay etong sina Jinggoy Estrada, etong sina Joel Villanueva. At talagang malaki ang possible mga kababayan na makulong po talaga itong mga ito. Sa kaso niya. Kaya most probably siya na yung susunod kay Jinggoy. And as far as Senator Jinggoy Estrada is concerned, his plunder charge involves over 500 million pesos, Ronald, nasa 500 plus million yan. Ito na ba yung big fish na inaantay natin? Isa sa mga big fish. Last year pa inihintay na sana ay may makasuhan na senador or congressman or cabinet secretary dahil ang tagal nang lumabas ng kanilang mga pangalan dito sa Blue Ribbon Committee investigation na walang gustong pumirma ng mga senador dahil nga involved ay mga kapwa nila senador. No? Buti na lang ay naisubmit din yan ni Senator Ping Lacson sa ombudsman.
Kaya nakatulong yan dito sa mga kasong ito kahit hindi siya naging official Blue Ribbon Report. Tama. Ronald, itong mayorya ay may binuong subcommittee ng Blue Ribbon na pamumunuan ni Senator Marcoleta na itutuloy ang flood control scam investigation. And what do you make of this? Para sa akin mga kababayan, yung subcommission na yon na mag-iimbestiga daw po para sa maanumalyang flood control, illegal yan mga kababayan. Talagang literal na illegal po yan. Dahil sinabi naman din ni Tito Sen mga kababayan na hindi daw po legal yung commission of submission na yan. Pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali. Yang binubuo ni Marcoleta na yan, ni na Alan Peter Cayetano na mag-iimbestiga sa maanumalyang flood control, maliwanag po na hindi po legal yan. Anyway, ituloy pa natin. Well, in your face eh. In your face. Halimbawa, si Senator Bato ay head nung Committee on Public Order. Biro mo, yung isang fugitive na hinahanti ng ICC for crimes against humanity ay ginawa mong head ng Committee on Public Order, no? Tapos yung ginawa mong vice chair ng Blue Ribbon ay si Jinggoy at saka si Marcoleta. At ngayon, si Marcoleta ang head ng task force o ng subcommittee para investigahan ang flood control. Yan, subcommittee pala, sorry, subcommittee. Kasama siya sa binanggit ni Senator Ping Lacson na may mga allocables na involve yung flood control. No? Tama. Na hindi pa nga nasisimulang investigahan. Kaya medyo in your face yung mga committee chairmanship. Pero kung sakaling makulong si Jinggoy next week at may isa o dalawa na bumaliktad mula sa majority or makulong si Joel Villanueva, then the minority will have the majority. Tama. At pwede na nilang baguhin yung mga chairmanship sa mga committees. So baka hindi naman tumagal si Marcoleta as head ng subcommittee na yan, no? Pero to change the Senate President, kailangan mo ng 13 votes. Pero to change the chairmanship of the committees, hindi naman 13 votes ang kailangan mo. Simple majority lang. Tama. At may malaking possibility next week para dyan. Nasan yung nagsabi dyan kanina, yung nag-comment kanina dyan sa comment section na iiyak daw si PBBM kasi mag-iimbestiga daw si Marcoleta. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan, wala, isang malaking haha na lang yan. Bakit? Alam nyo ba pag nakulong si Jinggoy, si Joel, si Bato nagtatago, o kanino na ngayon ang majority? Simple majority. Nasa minority na. Ngayon, anong control ng majority mga kababayan? Lahat ng chairmanship. Kaya nga hindi pwedeng magtagal at hindi rin magtatagal mga kababayan yung mga nakaupong chairman diyan po sa mga committee sa Senado. 'Di ba? Yung Senate Blue Ribbon Committee, malaki ulit ang posibilidad na mapapunta ulit yan kay Senator Ping Lacson. Di po ba? Anyway, ituloy pa natin. Yan nga. Ronald, may alam ka ba sa Senate math? Nakakalito. Oo, Nakakalito kasi for the first time in history natin makikita na malalagas ang Senado sa dami ng mga kinasuhan sa korupsyon. Oh. Ano ba, Correct. Matt? Dahil meron kang 5 na may plunder cases sa ombudsman, no? Tapos meron kang 2 na may possibly magkaroon ng international warrant sa ICC for crimes against humanity. Oh. Tapos posible na magkaroon ka lang 2 o 3 senador na makasuhan ng obstruction of justice. Tapos may possible pa na 1 o 2 na senador na pwede makasuhan ng insider trading at market manipulation. At lahat sila ay nasa majority. Diba? So Ubos. next week, posible na yung minority na 11, no, ay maging majority sa Senate, no, which means pwede nilang palitan yung chairmanship. Pero hindi nila matatanggal yung Senate President. So magkakaroon ka ng rare situation na meron kang Senate President na galing sa majority before na ang mga members o chairman ng kanyang mga committees ay galing naman sa minority before. Tama. Medyo weird, no? Nalito ka ba? Weird. Hindi, nakakalito pero papalito ko muna everybody a little bit more. A little bit more. How will this impact the impeachment? May ganun din bang math na magbabago yung base number of 24 senators para mag-compute ng 2/3? Hindi naman, dahil ang kailangan mo pa rin naman kasi sa impeachment, 16 eh. Di ba? At kung wala pang final verdict dyan sa mga senador na yan, kasama pa sila sa bilang sa 24. So 16 pa rin yung hahabulin mo. Whether Tama. sila ay nandyan o wala. So kahit Kailangan nakapiit mo na yung ng mga 16 iba. votes. Okay. Ibang usapin kung 10 yung mawawala. No? So, hindi ko... Oo. Pero kung halimbawa, ang mawawala lang ay 6, then tuloy pa yung impeachment. No? Ayun lang, kailangan mo pa ng 16 votes. Ngayon, pwede, dahil nga may mga makukulong, baka yung ilan sa majority ay magkaroon ng road to Kairos. Baka magkaroon sila ng lightning, no? At sila ay magising at biglang lumipat
dito sa minority sa usapin ng impeachment. Posibleng mangyari yun, no? Na yung members ng majority na for now ay ang tingin ng lahat ay anti-impeachment o anti-conviction ay pwedeng magbago ang isip. Tama. Makita nila na sirang-sira na yung kanilang majority na actually ngayon sirang-sira na kung i-monitor niyo ang social media, no? Pero pwede silang lumipat. Halimbawa, kung may 4 na makulong, 20 yung natira, pwede yung magkaroon ng effect at sumama sila dun sa mga minority ngayon na most probably ay for conviction. Pero Tama. Kasi kung titingnan natin talaga mga kababayan, yung enlightened dyan sa Senado, nasa sa minority. Diba yung pagbabago, yung progreso, naandyan dyan sa minority ngayon. Kasi nga, yung minority ngayon ni Tito Sen, sobrang solido na. Wala nang ang kakalas mga kababayan sa sobrang pagkakasulido nung minority na yon. At ngayon makikita natin mga kababayan na talagang siguro yung iba sa majority na senators nag-iisip na sila. Nag-iisip na sila ng mga dahilan para kumalas dito po sa majority ni Alan Peter Cayetano. Kaya malaki din po talaga ang posibilidad na magbago talaga mga kababayan ng ang Senado. Diba, lalo na pagdating po sa impeachment, magbago itong isipan ng mga senators. Kasi diba dati nagawa naman ni Tito Sen na makakuha ng 16 votes, 16 senator para maging Senate President siya. At malaki ang posibilidad mga kababayan na ito pong si Senator Win Gatchalian ay makakuha rin ng ganon. Dahil alam naman talaga natin mga kababayan, siguro yung iba mga senator, mas uunahin nila yung political career nila kaysa po kay Sara Duterte. Kasi 'di ba nakamonitor nga yung Court of Public mga kababayan, yung People's Court. Nakamonitor ang taong bayan diyan. Ngayon, pag yung mga senator nagpakita ng pagkapabor kay Sara Duterte kahit matibay ang ebidensya, asahan nyo na yan mga kababayan, mapipressure yung iba mga senator diyan. Lalo na pagka yung taong bayan nagpakita ng galit. Anyway, ituloy pa natin. Yun yung pwede maging epekto. Yes, pero sobrang drawn yung line between the two camps, majority and minority. So, let's say may gusto nga lumipat, like you said, tatanggapin ba sila nung current minority na posibleng maging future majority ulit? Well, 2 Mondays ago ay yung mga tumatawid na muntik na magkaroon ng pagbabago sa Senate presidency ay mukhang hindi tinanggap ng minority. Tama. Pero meron din silang mga minimums no? Kung tatawid kayo ay huwag kayong mag-set ng condition. Kung tatawid kayo ay preferably ay walang promisa na hindi kayo kakasuhan. Diba? Mga ganun ba? Pero yan ang problema kung ang naiwan sa yung choice ay mga lesser evil. Minsan kasi yung lesser evil, ang itsura sa iba, greater evil Kaya Tama. ang hirap ng dilema ng minority ngayon. Sino ba yung gusto nilang tanggapin? No? Kung ako nasa lugar nila, baka mas acceptable yung mga umalis sa kanila. Katulad ng 2 Bilyar at si Loren. Tama. At least yung 2 Bilyar ay corporate yung mga kaso, no? Hindi plunder, no? Hindi non-bailable na plunder cases. So baka lesser evil sila. Loren naman kahit nasa may mga possible na cases yung kanyang anak, wala pa naman siyang kaso. CP naman, hindi nalilipat yan Dahil from the very start naman, Trojan horse sa majority. Tama. Parang Tama. wala namang naniniwala na siya ay nasa majority habang yung kanyang kapatid ay head ng minority. So, talagang magulong-magulong. Ngayon lang ako nakakita in my 45 years in politics na ganito kaguho, ganito kadurog yung Senate. Hindi ko Tama. alam like a Humpty Dumpty kung pwede pa silang e-epoxy Mismo nga si Ping Lacson na pinaka-veterano at pinakamatigas ng senador, mismo siya last week inamin niya na gusto na niya mag-resign dahil masyado na siyang dismayado. Kung somebody like Ping Lacson, no, who is a sitting senator, ay kino-consider mag-resign, ibig sabihin, talagang yung Senado mo ay talagang in the pits. No? Ibig sabihin, sobrang nakakahiya na, nakakadismaya. Kasi kahit nga yung batikan na senador, gusto nang umalis sa Senate. Kasi wala nang kwenta siguro mga kababayan, yung pakiramdam ni Senator Ping Lacson, parang walang kwenta na yung Senado. 'Di ba? Kasi nga wala nang maganda nangyayari Buhat nung naging Senate President, etong si Alan Peter Cayetano talagang kinaladkad ang Senado sa kangkungan at sa kahihiyan. Well, Ronald, ano naman yung take mo doon sa desisyon ni Ombudsman Boying Remulla to pursue plunder charges against these senators? Kasi dati sinabi niya na ang plunder, mahirap patunayan yan. Sabi pa nga niya, that's overrated. Mas madali yung mga malversation, ganyan. But now, he seems intent on actually challenging the jurisprudence and to redefine plunder. Malamang Pauline, ay nitong na-delay
yung mga kaso, ay mas marami siyang nag-gather na ebidensya. Kung last year kasi, baka kung gusto niya, ang malversation with falsification of public documents, non-bailable din yan, pero 8 million lamang. Tama. Ang limit, no? Yung plunder kasi 50 million at least. So baka in between last year at ngayong Mayo, mas marami siyang nag-gather na ebidensya. Kaya mas confident siya na magkaso ng plunder, no? Baka mas marami siyang smoking guns ngayon kumpara last year nung sinabi niya yan. Tama. Eh yung kaso ni Senador Marcoleta, kakaiba rin yung kanya na sa campaign contributions ang tinutugis ng ombudsman. Sabi nga ni Boying Remulla, ang ebidensya naman namin kay Marcoleta nanggaling mismo sa kanya. Sa kanya bibig. Dahil Kumbaga mga kababayan, kung titingnan nyo yung pinagkaiba ng mga kaso ni na Jinggoy Marcoleta at Joel Villanueva, yung kay Jinggoy at kay Joel Villanueva talagang nilagap ng ombudsman yan eh. Yung kay Marcoleta mga kababayan, si Marcoleta mismo ang nagbigay ng ebidensya laban po sa kanya, sa sarili niya. Kaya nga mga kababayan, ito yung sinasabi ko, nung sumobra yung kayabangan ni Marcoleta, nakapagsalita siya ng mga bagay na hindi niya nalalaman na inilalaglag niya na yung kanyang sarili. akala ni Marcoleta makakalusot siya dun sa kaso niya sa election, no? Pero yes, nakalusot siya dahil nung binigay pala sa kanya yung pera ay hindi pa siya kandidato. So nalusutan niya, pero nung binigay sa kanya yung 50 million, 75 million, siya ay congressman. So, Sitting yun, congressman. indirect bribery, plunder yon dahil more than 50 million. At ang plunder, hindi lang yung pera na nanggaling sa gobyerno. Ang plunder ay yung binigay sa yung pera. Kahit ipagpalagay na wala namang hiningi, sabi ni Mike Defensor sa kanya, kaya nga indirect bribery. Ang problema, malinaw na halos open shop case yan eh. No? At lalong-lalo na sa kanyang bibig mismo nang galing. Kaya hindi ko alam paano niya malulusutan yan. At katulad nung kinaso kay Jinggoy at possibly sa iba pang senador, non-bailable din yan. Tama. HDO na rin siya, so malapit na rin ma-issue ang, Yes. ang arrest warrant sa kanyang kaso. Yes. At kasama sa kakasuhan, yung nagbigay sa kanya ng pera. Your Honor, Aray mo! three things na inaabangan mo next week Kasama si Mike Defensor. para lang Di ba? ang buong sambayanan at lahat ng nanonood. O yung positibo naman, meron ba? Depende kung nasang panig ka. Bagay. Well, ang positibo ay entertainment. Nako. Yun ang positibo, no? At the Kaya expense masarap- of the public, actually. Yung tuwan-tuwa tayo, na-entertain tayo, but it's really deep inside, it's really, it hurts to laugh. Kumbaga, I Yes, put it that way. yes and no, Ses. Dahil kung hindi sila makakasuhan, then it really hurts the public. Pero kung makakasuhan sila, then kahit papano, naigpawan yung pain ng public dahil nakikita nila, ay, hindi lang pala yung mga mahihirap na naglalaro ng Caray Cruz o nagnakaw ng mangga sa sarili niyang lupa dati, ang nakakasuhan. Ito rin pala Tama. mga 473 million na kumuha sa pera ng bayan o kumuha sa mga ibang mga sources ng funds, pwede rin pala makasuhan. So, yes, it is painful para sa bansa, but no, dahil nakikita na pwede pala silang kasuhan. Hindi Tama. pala sila untouchable. Kaya may kaunting silver lining na nakikita naman. Pero next Monday, ang bakbakan dyan, yung online. Dahil para ma-maintain yung mga committee, chairmanship na nabuo dito sa majority ni Alan Peter, ay kinakailangan nila yung online voting. No? At to preserve the leadership of Alan Peter, kailangan nila yung online voting. Pero posible rin na Monday, hindi lang online voting ang mangyari. Pwede rin merong dalawa na lumipat sa mayorya, which means hindi lang online voting ang bakbakan. Yung Senate presidency ay pwede nang mapalitan. No? At next week, posible merong 1 or 2 senators din na makasuhan together with other executive officers and possibly mga kongresista. Dahil lang alam ko may mga 10 kongresista ang nakapila na na makakasuhan. No? Hindi Nakaw! ko alam yung status ng kanilang investigasyon. Okay, sabihin na natin Ayan. Mga kababayan na ito, cut na natin dito. Maliwanag naman na talagang maraming mga pasabog na mangyayari by Monday. Talagang marami tayong aasahan, marami tayong pag-uusapan ulit, especially mga kababayan na itong teleconference. Kasi ito yung isa sa pinakamahalagang usapin eh. Kasi dito nag-walk out yung mga senator na miyembro ng minority dahil nga hindi nila nagugustuhan yung nangyayari at ginagawang pambabraso ng majority, lalo na nung Senate President, dito po sa usapin ng teleconference para isalba yung mga kaalyado nilang posibleng makulong at makukulong talaga. Ano po, so ngayon, mga kababayan, by Monday, marami tayong mga bagay na pag-uusapan. Pero ang maganda dito, malaki din ang posibilidad na magbago yung Senate presidency. Kasi nga, may 2 hanggang 3 na posibleng lumipat na senator doon po sa grupo ng minority bloc, mga kababayan. Pero kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa mga topic po na pinag-usapan po natin? Ano po ang komento at opinion po ninyo hinggil po dito sa mga issue na ito na tinalakay po natin? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi nyo hinggil po dito.